Dear Lady Love TV. Fake wife in a wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikatlong bahagi. Sa sofa na lang natulog si Jake. Lasing siya kaya nagkalat ang mga bote ng alak sa carpet. Pero kagabi yon, pagising niya masakit yung ulo niya pero malinis na ang living room. May una na rin siya at kumot. Wow, he thought. Hinawakan niya ang nananakit na ulo. Biglang bumukas ang kurtina kaya nasilaw sa araw si Jake. He saw a silhouette of a woman. Mas sexy pa sa bote ng Coca-Cola. Tatawagin na sana niya itong yaya, pero para siyang nahampas ng kung ano. Na-realize niya na hindi naman sexy si Yaya Lumen at hindi ganoon katangkad at tumayo sa harap niya si Ella. Nakatupis, nakangiti. Buti naman gising ka na, she said. I did my role for this morning, Mr. Husband. Nasa dining room na yung almusal mo. Tumalikod na ito para umalis pero nilingon ulit si Jake. By the way, magtatanghalian na so yung niluto naming tanghalian yun ang aalmusalin mo ngayon. May takip sa table. Eat if you're hungry. Kumain na ako. Buffering pa ang utak ni Jake dahil sa tama ng alak. Sa imahe ng sexing nakatupis sa harapan niya at sa hindi niya maintindihang biglang pagiging confident nito. Samantalang noong nakaraan ay hindi ito makabasag pinggan. Hanggang sa nagalit ito kagabi. Nailigpit ko na rin ang mga bote ng beer na kinalat mo. And, by the way, continue ni Ella, kumain na ako at boring na dito kaya ginising na kita para magpaalam. Nalalangoy ako sa beach. Siyaw. Tumalikod na ito at naglakad. Wait, he managed to say. She looked at him over her shoulder. Yes, husband? Saan mo nakuha yung swimsuit na yan? Tumawa si Ella. That laughter slapped him in the face. Para siyang iniinsulto ng pilit na tawa na iyon. Maganda ba? Umikot ito na parang model. You bought it for me, didn't you? Oh, I meant for Stella. But guess what? Hindi kami magka-size but you guessed my cup size just right. Umalis na ito. Napanganga na lang si Jake. Nagpunta siya sa dining room at saktong lumabas si Yaya Lumen. Oh, buti at gising ka na. Anito, ililigpit ko pa naman na sana yung pagkain kasi baka hindi ka na naman makakain at tulog ka pa. Kakain ako, then I'll take a shower. Naupo si Jake sa upuan. Di ginising ka nga ni Ella. Sinabi niya. Sabi niya gigisingin ka daw niya. Tinulungan na lamang ni Yaya Lumen si Jake sa paglalagay ng pagkain sa plato. Ano ba ang nakain ng babaeng yon? All of a sudden, she's trotting around in a swimsuit and acting like a bitch. Nagulat nga ako na kaya niya magsuot ng ganon. Aba, hindi ba nakakahiya yung nakabra at panty ka lang? Parang tulad ng mga pinsan mo pag nagbabakasyon dito. Napangisi na lamang si Jake. Hanggang ngayon, hindi pa rin sanay si Yaya Lumen na uso na ang swimsuit. Hinahamon yata ako ng babaeng yun Ani Jake. Well, kung yan ang gusto niya, magkakaalaman kami. Jake, nababahala na si Yaya Lumen. Hindi mo naman siguro sisigawan si Ella ulit ha? Bakit ba parang mas kampi pa kayo sa Ella na yon? Naikwento ko naman na sa inyo ang ginawa nila sa akin, di ba? Hindi kita masisisi kung galit ka kay Stella, Jake. Pero kay Ella mismo. Kasabot siya ni Stella. Siya ang dahilan kaya niloko ako ni Stella. Si Stella ang nagpasya na lokohin ka, Jake. Iwan niyo na muna ako. Baka masok ako. Nakakasuka na yung Stella na yan pag naaalala ko. Nakatrunks na si Jake paglabas ng bahay. Nakita niya kaagad si Ella. Kakaahon lang sa dagat. Para lang itong isang leading lady sa summer movies. Iyon tipong may kakaibang effect sa wet look pagkaahon sa tubig. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito pero ngumiti din agad si Ella. At lumapit sa kanya pagkapulot nito ng tuwalya sa baywang. Enjoy your swim. Anito at nilagpasan si Jake. But he held her arm. Iniiwasan mo ba ako? No. Matatag nitong sagot. Then, swim with me. Pagod na ako. I've been swimming for 1 hour 30 minutes. Salo ni Jake. Don't you like to try the yacht? Tinitigan siya ni Ella. Parang hindi ito sigurado kung tatanggapin ang alok niya.
Oo, kasal sila, pero hindi sila magkakilala at galit din ang babae sa kanya. Let me get us food. No, nakangising sabi niya. The yacht is fully furnished and equipped. Ipinahanda ko na kanina pa. Isa pa, mangingisda ako ng kakainin natin. Namayawang ito at humarap sa kanya. Hindi kita magets. Hindi ba galit ka sa akin? I'm just being nice to you because you said I should act like a wife. Ginagawa ko lang to para hindi mo guluhin si Stella. Bakit nagmamabait ka sa akin? Ngumisi ulit si Jake, who said I'm being nice. Ewan, pero bago pa siya makapag-isip, hinalikan niya agad si Ella sa mga labi. Saglit lang, I am about to torture you. Nasa gitna na sila ng dagat nang lumabas mula sa cabin si Ella. Nakita niyang nakaupo sa dulo ng deck si Jake at hawak ang fishing rod. Wala pa ring huli. Napalingon si Jake sa nagsalita. Pero legs lang ang nalingunan niya, kaya tumingala pa siya kay Ella. Umupo ka nga. Umupo si Ella. Like an obedient wife. Tuya niya sa sarili. Ayaw niya ng ganito. Ella, panimula ni Jake. I am not that confrontational type of person. In fact, naninibago si Yaya Lumen dahil naging magagalitin ako. She just nodded. Pero sa isip-isip ni Ella, nambobola lang si Jake. May pinaplano na naman itong lagim, kaya kung ano-ano yung pinagsasasabi. Pero mas pinili niyang manahimik. So maybe, we should just consider this as a honeymoon. Nagulat na lang siya nang lumapit ito at halikan siya sa mga labi. She closed her eyes. Naguguluhan siya. Really? Akala niya ba galit ito at si Stella talaga ang mahal nito? Inilayo nito ang mukha sa kanya nang tila may humila sa tali ng pamingwit. Agad na tumayo si Jake at hinila pataas ang huli. Isang malaking isda. Ewan ba niya, pero natuwa si Ella doon. Natawa siya sa sobrang tuwa tulad ni Jake. Napatingin tuloy siya sa lalaki. All at once, his aura changed. Lagi itong galit pero dahil lang nakahuli ng isda, nagliwanag ang mukha nito. Noon niya na-realize na gwapo pala ito. Tinanggal na nito sa hook ang isda at inilagay sa ilang aluminum timba. Agad na binitbit ni Ella yung timba. Dadalhin ko na to sa loob at napatili siya ng magkakawag ang malaking isda sa loob ng timba. May ahagis niya tuloy iyon sa dagat. He bit her lower lip. Panigurado masama na naman ang tingin sa kanya ni Jake. Pero paglingon niya, nakatitig lang ito. Pagkatapos ay biglang tumawa at inakbayan siya. Luka-luka. Natatawang sabi nito sabay ipinahawak sa kanya ang fishing rod. Pumesto ito sa likuran niya at halos yakapin siya nang hawakan nito ang mga kamay niyang may hawak ng pamingwit. Kailangan mo yung palitan, Mrs. Tuturuan kitang mamingwit. Kasabot siya ni Stella. Siya ang dahilan kaya niloko ako ni Stella. Si Stella ang nagpasya na lokohin ka, Jake. Napainom si Jake ng alak dahil sa naalala. At least, he tried being nice to Ella. Nakaramdam siya ng galit sa sarili. Hindi kasi siya makatagal na may kinaiinisan o kinagagalitan lagi. Nasa karakter iyon ni Jake. Isa siyang kalmadong tao. Palakaibigan. Hindi madaling magalit. Napapaisip na rin siya sa mga sinabi ni Yaya Lumen na hindi niya dapat sisihin si Ella sa lahat ng nangyari. Honestly, nakikiko-operate na lang ako. Kasi 5 years na akong ulila. Wala na akong mga kapatid, Jake. Kaya inampun ako ng tita ko. Nagigilty sila na maiiwan ako mag-isa. Kaya hinanapan agad ako ni Stella ng boyfriend na mapapangasawa. Nasuklay niya pataas ang buhok. Damn it. Hindi talaga siya makapaniwala na nagawa sa kanya iyon ni Stella. Na posible pala yon. Paano kung nagwala siya sa kasal at mismong napamura siya? Sa loob ng isang taong relasyon, kilalang-kilala na siguro siya ni Stella. Kaya alam nito na wala siyang kapasidad na ipahiya ang sarili. Na wala siyang magagawa sa set-up wedding na yon. Kaya pala, ayaw nito magpakilala sa pamilya at barkada niya. Panay ang dahilan nito na may right time. Hanggang sa hindi niya na maalala na ipakilala nga ito sa pamilya at barkada niya.
Everything seemed to make a sense already. Pero sa tingin niya, hindi niya kaya magbait-baitan kay Ella. Hoy, tawag nito mula sa likuran niya. Kumain ka na. Handa na yung hapunan. I am sure hindi ikaw ang nagluto ng pagkain. Natawa ito pero yung tawang awkward ang pakiramdam. Hindi nga. Alam ko yung style ni Yaya Lumin sa pagluluto. Lumapit si Jay kay Ella. He stared at her. Malayong malayo ito kay Stella. Mula sa buhok pa lamang nito na itim, wavy at mas maikli. Pagkalagpas dito ay nilingon siya nito. Let me ask you something. What is it? Okay lang ba na magkatabi tayong matulog ngayon? She shrugged her shoulders. As long as, hindi mo ako gagalawin. Humarap na ito sa kanya. Naka-short shorts ito at malaking shirt na may nakasulat na, just do it. Natawa siya. Very ironic kasi yung statement sa shirt na yon, sinasabi nito kung iisipin. He laughed slowly, a throaty laugh, as his eyes wandered from her legs to her thighs. I can't assure you that. Sagot ni Jake bago tumalikod. Hindi ba sabi ko, act your role? And obviously, alam mo naman ang ginagawa ng mag-asawa pag malamig ang gabi. You don't love me. Hindi niya alam kung reminder ba yun na si Stella yung mahal niya talaga, na nalilimutan niya kaya pinapaalala ni Ella sa kanya. O baka naman sinasabi lang nito ang totoo. And I don't love you. Dugtong nito na parang nakakasakit sa kanya. Hindi alam ni Jay kung bakit. Kakain ba tayo o magdadramahan dito? Iritadong komento niya bago ibinalibag pasara ang pinto. Pagkatapos maghugas ng mga pinggan ay hinila ni Yaya Lumin si Ella sa kwarto nila ni Jake. Bakit po? Tanong niya sa matanda na may hinahalongkat sa kabinet. May gusto akong ipasuot sa iyo, iha. Naku, Yaya. Lumingon si Ella saglit sa pinto. Baka dumating si Jake. Huwag kang mag-alala. Inaaliw pa yun ni Domeng. May inabot dito sa kanya. Lingerie, isuot mo yan ngayon. Nanlaki ang mga mata niya. Ayoko po. Katabi kong matutulog si Jake. Oh, napakunot noo ang matanda. Ano naman, mag-asawa naman kayo. Yaya, hindi niyo kasi naiintindihan yung situation. Naiintindihan ko. Hinawakan nito ang isa niyang balikat. Kaya nga tinutulungan kita. Nako, natawa si Ella. Ako po, Yaya naman, I hate Jake. I married him para sa pinsan ko. Pinakikisamahan ko siya para sa pinsan ko. Para ito kay Stella, kaya natitiis ko ang pagiging magulo sa isip ng lalaking yon. Napaupo siya sa gilid ng kama at init siya sa isang tabi ang lingerie. Hindi ko po isusuot yan. Sana, iha, tumakas ka na lang sa kasal niyo. Kaysa, heto nga at magkasama kayo pero parang hindi naman mag-asawa. Ngumuso si Ella. Ano po ba kasi ang alam ko sa pag-aasawa? Tsaka bakit? Huwag mo itong gawin para sa pinsan mo, Stella. Dahil makasarili siya. Pinamigay na nga nila basta-basta sa lalaki na hindi mo mahal para hindi kanya na alagaan. Alam mo, maling-mali to, iha. Pasalamat siya at mabait si Jake. Kung ibang tao itong si Jake, sinugod na niya iyang pinsan mo at baka pinatay na niya o sinaktan ng pisikal sa sobrang galit. Baka sa mismong pagpapakita palang sa'yo, ganun ang mangyari. Tama ang matanda. Napaisip si Ella. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari. Tumabi si Yaya Lumin sa kanya. Nandito na kayong dalawa ni Jake. Sa tingin ko may magandang dahilan kaya kayo ang naikasal. Kayo ang nagkatuluyan. Kaya ang dapat ay tanggapin mo na lang si Jake na ang iyong asawa. At bilang asawa niya, gagawin mo ang iyong tungkulin. Napahiga si Ella. Hindi ko nga po siya type. Nakataklob siya ng unan sa mukha at tumili. Ano ang okasyon? Tanong ni Jay kay Mang Domeng nang paupuin siya nito sa veranda ng bungalow na malayo-layo sa malaking bahay na tinutuluyan nila. Wala naman, sir. Nakangiting sagot nito. Inabutan siya ng baso ng alak. Gusto ko lang kumustahin yung buhay ng bagong kasal. Bagong kasal? Natawang balik ni Jake. Mag-iisang linggo na. Nakasal ang binata at nag-aaway na agad kayong mag-asawa. Wala ho yun.
Kinukwento sa akin ni Lumen ang lahat. Madandal pala si Yaya. Uminom si Jake. Madalas ay napapagkwentuhan, nag-uusap ng maayos. Kampi din siguro kayo kay Ella. Bigyan mo ng pagkakataon si Ella, Jake. Mahirap ang sitwasyon nyo kaya dapat magtulungan kayo. Napabuntong hininga si Jake. Magtulungan? Mang Domeng, kasal kami. Hindi naman namin mahal ang isa't isa. Hindi hiyo ako masaya. Bakit mo siya hinalikan sa yate? Nakita nyo yun? Telescope. Naboboso kayo? Binatukan siya ng matanda. Naninigurado lang ako. Pagarating nyo pa lang dito, nag-away na kayo agad. Baka maglunuran kayo kaya binabantayan ko kayo. Maganda siya, Mang Domeng. Pag-amin ni Jake. Nakatingin sa malayo. Siyempre, matutokso lang ako sa kanya. Kayo na rin nagsabi na maganda siya, tsaka sexy siya. Ikaw na rin ang umamin, iho. Napangiti ito lalo. Kaya hindi ka mahihirapan na matutunang mahalin si Ella. Natawa si Jake. Mahalin? 4 na araw pa lamang kami magkasama. Yung iba nga dyan, love at first sight agad 1 second lang yon, in love na agad. Pinagplanuhan niyo ito ni Yaya Lumen Kakausapin niyo ako tapos siya kakausapin niya si Ella. Tumayo si Jake. Makauwi na nga. Curious na ako sa sorpresa sa akin ni Ella. Napanganga na lang si Jake nang makitang tulog na si Ella sa kama.